Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang araw ng buwan ng Hunyo. Nasa kalahating taon na tayo, no? Ang bilis. At asahan natin ang pagpasok ng tag-ulan. Hindi lang basta, no, nawa hindi perwisyo, dahil pag umuulan na, ibig sabihin, baha. Pero ngayon, sana po ay bahain tayo ng biyaya mula sa ating Panginoon na siyang umakyat sa langit. Kaya nga pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Matapos ang 6 na linggo ng paghahabilin Jesus sa kanyang mga alagad, pagpapakita sa kanyang mga alagad, ngayon ay panahon na para umakyat sa langit. Kaya nga nung nakalipas na linggo, kung inyo pong maaalala, ano ang iniwan ni Jesus sa kanyang mga alagad? Bago sa tuluyang umalis, ano po ang iniwan ni Kristo sa kanyang mga alagad? Uy. Isip naman din, no? Pag hindi nyo ginamit yung isip, pupurol yan. Ha? Peace. Kapayapaan. Diba? Sabi, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Binibigay ko sa inyo ang kapayapaan. Hindi katulad ng binibigay ng mundo, kundi ang aking kapayapaan. Tandaan naman natin, ha? Kasi nasa sa atin kung magkakaroon tayo ng kapayapaan, mamumuhay ba tayo sa kapayapaan, o mamumuhay tayo sa mga negativity, no, na mga tungkol sa mundong ito. Kaya ngayon, sa diwa ng pag-akyat ni Jesus sa langit, nawa maalala din natin ang mga mensahe na dulot nito. So tingnan natin, no, mula sa kung last week, pinagnilayan natin ang salitang peace,
Ngayon naman, pag nilayan natin ang salitang akyat. Sabihin niyo nga po, akyat. Sa tingin niyo kaya, makakaakyat tayo? Makakaakyat o pababa? Pag sinabi nating paakyat, doon sa langit. Pag sinabing pababa, doon sa impyerno. At hindi natin ito pwedeng gawing biro, hindi pwedeng gawing parang baliwala lang. Naku, di naman totoo yan eh. Sige, magkaalaman tayo. Mismong si Kristo na gumamit ng mga talinghaga para ipaunawa sa atin ang katotohanan tungkol sa impyerno at tungkol sa langit. Kaya nga ngayon, sa mismong pagdiriwang natin, itinuturo sa atin ng simbahan na mayroong langit. Kung paanong si Kristo, habang siya ay nagpapaalam, siya ay umaakyat o paakyat sa langit. At laging bukang bibig ni Jesus, aalis ako. Pupunta ako sa tahanan ng aking Ama. Doon maraming silid at ipaghahanda ko kayo ng silid na matitirhan ninyo. Totoong may langit. Okay po? Okay. So, tingnan natin. Mula sa salitang akyat, paano ba natin mas maunawaan itong pagdiriwang na ito ng pag-akyat ni Jesus sa langit? Tandaan niyo po ha, walang sinumang tao, maging ang mahal na Birhen, maging si San Jose, ang kusang umakyat sa langit. Si Maria, yung may pagdiriwang tayong iniakyat siya sa langit. Hindi siya ang umakyat dahil ito ay isang biyaya o grasya ng Diyos dahil sa Diyos kung kaya tayo ay maiaakyat doon sa langit. Kaya ang letrang A sa salitang akyat ay assurance. Sabihin niyo nga po, assurance. Nakakasigurado tayo. Ang tanging hangad ni Jesus, makarating tayo sa langit. Doon siya nanggaling, bumaba dito para ituro ito at ihanda tayo na mabalik at madala doon sa langit. Assurance natin si Kristo mismo. Kaya nga sa pananampalataya natin, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Ama para maging tagapamagitan natin. Siya ang magsasabing, sige na tay, papasukin mo na yan. Sige na namatay nga ako para dyan papasukin na yan. Yun ang assurance natin. Hindi ang kayamanan natin, ang assurance natin para makapasok sa langit. Tanging si Kristo ang ating assurance. Malinaw? Next letter. Anong letter? K. Ang K ay kingdom o kaharian. Na totoo, gaya ng sinasabi ko kanina, totoong mayroong kaharian sa langit. At doon, dinidescribe na nga ni Jesus. Anong mayroon doon? Kapayapaan, wala nang problema, wala nang sakit, wala ka na ring asawa, wala ka ring anak ng mga pinoproblema. Kasi lahat magiging katulad ng mga anghel. Dito ka lang mamumblema. Dito lang tayo gumagawa ng problema natin. Pero pag nakarating sa langit, doon, wala nang kung anumang mga alalahanin sa buhay. Di ba? So kung ganito ang pagkakadescribe o pagpapaliwanag ni Jesus, ang next letter ay Y. Ano ang Y? Yearnings. Sabihin nyo nga po, yearnings. Di ba yung Tagalog ng yearning ay yung pag-aasam. Inaasam mo o kaya naman hinahangad mo o hinahanap-hanap mo. Kailangan mong hangarin. Dapat mong hangarin na makarating ka
sa langit. Makapasok ka sa pintuan ng langit. Anong next letter? A. At ano ang A? Accountability. Sabihin niyo nga po, accountability. Maraming bilin si Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya nga sinasabi, humayo kayo sa buong daigdig. Mula Jerusalem hanggang sa buong kasulok-sulukan ng daigdig. Ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. So, kung may mapahamak sa atin dahil walang nagkabigay ng pake, may pananagutan tayo dyan. So, kung tayo din mismo hindi matututong magsisi at tumingi ng kapatawaran, paano tayo? Anong aasahan nating makapasok sa langit? Yung mga misyon na dapat nating ginagawa, kaya nga, tatanungin tayo pagdating doon, ano ang ginawa mo sa mundong ito? At ano ang hindi mo ginawa na dapat mong ginawa sa mundong ito? Accountable ka dyan. Ikaw yan. Si Kristo naghahanda doon sa langit. Pinaghahandaan niya ang ating pagdating. Tayo kaya? Ako kaya? Pinaghahandaan ko rin ba? Gaya ng nasabi ko kanina, yung assurance natin na kay Kristo. Kasi baka handa tayo ng handa. At anong pinaghahandaan? Magkaroon ng maraming bahay, maraming pera, maraming material na bagay, na lahat naman yan, hindi kakailanganin sa langit. Iiwanan yan dito, either sunugin yan, o kaya pag-away-awayan yan. Na magiging accountable ka pa dahil sa mga iniwan mo, nagkagulo-gulo ang mga mahal mo sa buhay. Last letter. Letter T. At ano ang T? Tiwala. Trust. Pagtitiwala. Magtiwala tayo kay Kristo. Na sinasabi nga, di ba? Sabi sa ikalawang pagbasa, sa sulat sa mga taga-Epeso, lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan, ipinagkaloob ng Ama sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Kaya, sinasabi ni Kristo, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Manalig lang kayo sa akin. Magtiwala lang tayo kay Kristo. Hindi dapat mawala yan. So, kung maunawaan natin ito, hindi malayong isang araw, iaakyat tayo ni Jesus sa langit. Amen?